Nararanasan ng ilang mga negosyanteng maliliit ang pagkalugi dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa mga negosyanteng ito, sobrang hirap daw talaga ng ganitong sistema dahil hindi na nila alam kung paano papagkakasyahin ang kanilang mga kinikita sa pang-araw-araw. Ayon sa aking nakapanayam na si Aling Ginida, isa raw siya sa mga nakararanas ng malalang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil nalulugi raw ang kanilang tindahan. Unang-una, mataas ang bilihin. Malaki ang nilalabas na pera, hindi na babalik. Dahil, sa pangalawa, utang ang puhunan. Hindi sapat ang kita. Ang mahal-mahal talaga ang bilihin. Ayun. Nagtaas naman kami ng puhunan. Diba? Magtitinda ako. Magtataas ako. May bibili ilan-ilan lang. Natitirhan din. Mababawi mo lang yung puhunan, pero yung tubo wala. Another utang ka na naman, pandagdag na naman ng puhunan. Hanggang nababaon kami sa utang, ganun. Kaya in-stop ko muna ang pagtitinda. Mahal ang bilihin, ang gulay mahal, ang karne mahal, ang bigas mahal, lahat mahal. Dahil sa ganitong pangyayari, hindi lamang ang mga maliliit na negosyante ang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kundi pati na rin ng mga taong namimili at tumatangkilik ng mga produkto katulad na lamang ng mga prutas, gulay at mga karne. Napakamahal ng gulay ngayon. Sa karne, tumaas din. At bigas. Lahat na sila mataas. Kahit pa konti-konti, para makatikim lang, ganun. Pagkakasyahin yung budget para makakain ng sapat. Sobrang laking epekto sa ating bansa ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil hindi lamang apektado ang mga mamimili kundi pati ang mga negosyante. Muli, ako si Melvin Verdaje. For we see the truth in every limitless story, D for Sir News.